Isang e-transport loan program ang inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI at Small Business Corporation para sa TNVS driver at operator. Layo nito na palakasin ang modernisasyon sa sektor ng transportasyon tungo sa mas matagalang benepisyo. Yan ang report ni Jeremy Piscano. Inilunsad ng Department of Trade and Industry at Small Business Corporation ang 2 bilyong pisong e-transport loan program para tulungan ang mga nasa Transport Network Vehicle Services o TNVS driver at operator na makalipat sa paggamit ng electric vehicles. Gayun din ang mga nagnanais pumasok sa sektor, ngunit hindi makayanan ng paunang gastos. Ayon sa DTI, tugon ito sa kasalukuyang hamon sa mataas na halaga ng langis at bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglatag ng mga programang agad na makatutulong sa mga Pilipino sa panahon ng hamon. Layunin ng programa na mapalakas ang modernisasyon sa transport sector, mapababa ang pagdepende sa inaangkat na langis at mapalawak ang access ng maliliit na operator at negosyante sa mas malinis na teknolohiya. Ang importante is those that want to shift from regular vehicles to electric vehicles, it will be easy for them. Basta may mga loans tayo para sa kanila. So easy payment, easy accessible also na loans. Sa ilalim ng programa, maaaring makahiram ng hanggang 1.5 milyong pesos para sa bawat electric minibus at hanggang 3 milyong piso ang bawat borrower para sa TNVS na sasakyan na maaaring hulugan hanggang 5 taon. May option din sa grace period na 0, 6 o 12 buwan, kasama ang hanggang 1 taong palugit sa pagbabayad para mas makabangon at makapagsimula ang mga naghiram. Ayon sa SB Corp, ang interest rate ng programa ay 1% kada buwan batay sa diminishing balance. Paglilinaw ng DTI, ang pautang ay para sa mga TNVS driver at operator na affiliated sa mga transport network company at hindi para sa transport network company mismo bilang bahagi ng pagtutulak ng pamahalaan sa mas inclusive at sustainable na transport modernization. Positibo naman ang tanggap ng mga nasa transport sector, lalo na sa panahong matagal nang pinapasa ng mga operator at driver ang taas bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panahon nito na krisis tayo, hindi lang sa ating bansa, ang buong mundo ay krisis ngayon sa petroleum product, ito na yung pagkakataong mag-switch na tayo sa e-vehicle. At matagal na itong pinag-uusapan, nagkaroon kami ng pagpupulong with Secretary Banoy at ito rin yung utos ng ating Pangulong BBM na mag-switch na tayo sa e-vehicle. At ito nga ang pagkakataon. Binigyan diin ng DTI na hindi lamang ito tungkol sa pagpapalit ng sasakyan, kundi pagbibigay rin ng mas predictable na operating cost at mas matatag na pagkakakitaan para sa mga nasa transport sector. Kasabay nito, itinutulak din ang mas malawak na pangmatagalang benepisyo ng paglipat sa electric vehicles. So, pag linipat mo ang transport from oil to another source, which is electric, hindi na tayo kailangan mag-import ng ganong karaming langis, no? And we are so dependent on that. And so, ito yung, this is not only for transport, this is also for national security. Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.